Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Yan, nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Good news! Criminal lawyer expert naniniwala kay suspended Bucor Chief General Bantag. Ayon kay Attorney Raymond Fortun, tila kaduda-duda raw ang naging resulta ng investigasyon. Bakit ka nakakuha ng inmates para pumatay ng isang tao sa labas? Hindi ka panipaniwala, lalo na yung mga testigo, hindi credible. This is the first time that I heard of people from inside the Bilibid, meaning those already convicted to be part of a plan to assassinate somebody from outside. That's why my first reaction was, why use people from inside? You can always just hire an assassin from outside and deal with that person without having to deal with consequence and a complication of dealing with inmates. As we know, there is a principle in law: evidence must not only come from the credible source, it must be credible in itself. Samantala, sa kaugnay pa ang balita, tila parang kapatid raw umano ang turing ni suspended Bucor Chief General Bantag kay Secretary Boying Rimulya. Kaya naman ang ituro siyang mastermind umano sa kaso ni Percy Lapid ay humagulgol na lamang ito sa pag-iyak. Ayon kay Attorney Balisong, nasaktan siya talaga. It was hurt so much with all these things na nangyari, considering that according to him, parang magkapatid sila ni Secretary. Ang turingan nila is magkapatid sila, and then all of the sudden, sa kanya nakapointong mga ito. Kaya naman pala sobra-sobra ang galit ngayon ni General Bantag dahil tinuring pala niyang kapatid si Secretary Rimulya. Tapos ito pa ang nangyari sa kanya. Narito naman ang hinaingat komento ng mga netizen patungkol sa balitang ito. At ayon pa sa kanila, kahit ordinaryong mamamayan masasabing lutong-luto ang ginagawang paratang, ginagawa kay Bantag. Kaya nakamasid ang 31 milyon. Pag hindi umaksyon si BBM, dito magagalit sa kanya ang taong bayan. Good luck, mahal na Pangulong BBM. Sana naman makinig po kayo sa taong bayan na kung maaari, suspindihin nyo na si COJ Rimulya at Katapang na nagbigay lang ng kalituhan sa mamamayan. Puro mga planted lang ang ginagawa nila kay General Bantag. Maawa naman kayo sa taong gumagawa ng mabuti. Ngunit makukulong lang sa mga taong walang inisip kundi ang sarili. Madam, dapat suspendido rin si SOJ para patas at walang bias. Well, yun na nga, I understand that you feel that way, and I think may basihan naman po yung inyong opinion. Gayun pa man, ang talagang gagawa noon ng suspension or request na mag-leave siya ay yung kanyang appointing authority, who is the President. Sabi ni Kathleen, SUCJ, ay sana po suspend muna si Katapang at Secretary Rimulya habang dinidinig ang kaso para patas ang laban. Yes, but only the President can do that. And right now, wala po sa radar ng Presidente o sa kanyang konsiderasyon yung pagsususpindi sa kanila. Or pwede niyang payuhan na mag-leave muna. In the case of General Katapang, he is only an OIC. So maaari din naman po siyang palitan ng Pangulo. But right now, base sa kanilang discretion, hindi po iniisip ng Presidente na that is necessary. Bakit parang lumalayo na po sa original case? Parang nagiging Bantag at all cost na, no? Maparusahan na si Bantag. Nung una, nakakasyak pa yung sinasabi na gusto lang matanggal si General Bantag sa Bucor, eh. Parang hindi pa kapanipaniwala. Yung unang mga nagpapa-interview si General Bantag na gagawin nila ang lahat para matanggal ako sa Bucor. Parang ang hirap ang paniwalaan na totally. Pero sa mga akusasyon ngayong kabi-kabila, putya, parang hindi lang po pagtatanggal sa Bucor ang gustong gawin na kay Bantag, no? Talagang mapakulong si Bantag at all cost. Na ganun po ba na napapahiya, no? Yung mga nagbibintang kay Bantag. Sa totoo lang po kasi, no, ang direktang link ng lahat ng nag-aakusa, wala naman pong rekta, no? Alam niyo po sa criminal case, di ba? Guilty beyond reasonable doubt. Sa huhusay po ng abogado ni Bantag, yung pong mali yung middle name, nakuha po nilang masita, no? Yan pa, makakalusot yung mga pinagsasabi niyan. Isang matter of ano po yan, no? Isang matter na pwede na po sa kaso. Kaya lang po, real talk, yung padami ng padami yung lumalantad para akusahan si General Bantag. Dapat mag-question na rin, questionin na rin nung nag-handle sa prosecution na nakakatulong po ba talaga to? Sa kaso laban kay Bantag o napapalabo pa nito
yung original. Ang tingin ko kasi, double murder case na yun eh. Wala na pong bibigat doon, di ba? Mas mabigat po yung kaysa sa mga bagong pagbibintang ngayon na yun ng mga inmates, no? Yung mga pinagtripan sila o kung ano pa man. Yun lang. Yun yung nakikita natin, no? Sa mga bago. Siyempre, very shocking yun. Di ba? Kung kayo po yung makakarinig. Ako nung narinig ko talaga, kayang gawin ni General Bantag yan. Parang nakakashock po yun. Pero yung pinakamabigat sa lahat na kaso, yung original case na double murder, natatabunan po talaga. Yun po yun. Kasi kung lahat ng ito, lahat kayo sa media, lahat nagsasalita. Wala pa naman kaming nakikita na nagsimula na sa korte. Hindi pa po namin nabalitaan na nasa korte na eh. Tignan niyo po yung famous case ni Navarro versus yung Dennis Cornejo tsaka Buhong Navarro, di ba? Ang nababalitaan na lang natin, ikukulong na, may warrant of arrest na. Hindi natin alam yung lahat ng detalye. Kung bakit nagkaroon ng warrant of arrest si Buhong, paano napawalan ng ano, yun po yung sinasabi natin na korte yung nagdesisyon na. Dito po, involved po tayong lahat. Alam na alam po natin yung mga sumunod na pangyari, lahat ng ibinintang. Tayo pa naiinip ngayon na sana mapunta na talaga sa korte para magkaalaman na kung may kasalanan talaga si Bantag. Kaya lang, mukhang paano po matatapos kung kada araw may bago. Hindi po ako abogado. Ito po, sana kung may abogadong nakikinig. Ang tanong ko lang po, pwede po ba yun na kasuhan ng, parang ang nangyari, wantosawang kaso. Magkaroon man na, madismiss man yung kaso niya kay Percy Lapid, may nakaamba ng kasunod na kaso, madismiss man yung susunod na kaso, may nakaamba pa rin sunod-sunod na kaso. Kaya lang, hindi po ba magmumukha po yun na isang mahinang kaso lang po yung maipanalo ni Bantag? Magmumukha na pong kasinungalingan yung iba. Yun po yung danger nun, no? Yung sinampahan natin ng sangkatutak na kaso. Unli. Nagiging unli. Unli case. Hindi ko po, kasi kung ako yung pamilya ni Mabasa, focus tayo dito kasi ito pinakamabigat eh. Di ba? Pero kung pati sila, walang tiwala na, no? Na, di ba, nakita nyo, no? Nung una, gusto pa nila idamay si Pangulong Duterte. Sabi ko nga, putya, baka nga hindi nyo mapatunayan si Bantag eh, na mastermind. Gusto nyo pa magdamay ng mastermind. Yan po yung problema natin na gusto nating abangan, no? Sa mga susunod na kabanata. Ano talaga yung purpose din nung sunod-sunod na paglalantad ng mga kaso? Isasampa ba lahat yan ni Katapang? Lahat ba tong mga expose na to ay for the purpose lang ng expose? Sasampa ba talaga lahat yan? Kasi ang dami, di ba? Pati yun na lang sa swimming pool. Mabigat-bigat. Okay. So, abangan po natin yung lahat. Medyo, kaya lang yung excitement mismo ng tao. Kita nyo po ngayon. Sa dami po ng isinampa kay Bantag, parang ang tao, wala na. Ganun ba? Meron na naman? Meron na naman. Nasobrahan po ng na yung shock upon shock. Parang naging normal na kino-question na tuloy ngayon bawat lalantad. No? Kahit po totoo. Palagay na natin totoo yung sinasabi nila. Pero kasi parang nangyari, parang hulugan. Naging hulugan yung bintang, kaya parang ang hirap na rin pong sakyan, no? So sana, eto lang siguro para magkaroon ng katapusan. Kasi nauna pa yata yung kay Maharlika na babaeng serye dyan eh. Tapos na yung babaeng serye ni Maharlika, hindi pa tapos tong kay Bantag eh. Sana po talagang na magsimula na yung kaso sa tunay na korte, no? Para masalang na po yung dapat masalang. Para naman po sa ganun, magkaroon din po ng katapusan. Parang ang laki-laki na pong balita, dagdag ng karakter. Hindi po natin alam eh. Parang fair laban, mag-declare ng korte ng gag order. Wala pa nga po sa korte, yun nga po ang problema eh. Ang alam ko, ang status pa rin ngayon, nasa DOJ pa rin eh. Initial investigation pa rin eh. Yan po. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.